walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH, Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour.
Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Biyernes na, thank God it's Friday. June 26, 2026. Aba, 6:26 sa 26 pala ngayon. June 26, 2026. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Ito po si Winapearl Hesoro. Ngayon pong araw ng Biyernes, ngayong hapon marami po tayong pag-uusapan. Pangalawang araw na din po ng ating pamimigay ng mobility devices dyan po sa Agusan del Sur. Sa dalawang araw nga po ang pamamahagi ng mobility devices, hatid po ng Rotary Club of Makati F. Zobel at 8 pang Rotary Club kasama po ang DZRH Operation Tulong ay humigit kumulang 200 na po ang nabibigyan po nitong mobility devices. Mamaya-maya po makakausap natin ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan at syempre ang team DZRH Operation Tulong na si Aiza Gabriel. Mamaya-maya po yan. At syempre ngayong hapon din po atin ding pag-uusapan ito pong mga bagong kaso ng naitatalang HIV cases. Dahil nasa 4,633 na po ang bagong kaso ng HIV ang naitatala po sa bansa mula po January 2026 hanggang March 2026. Sinasabi nga pong 9% na mas mataas ito kaysa sa parehong kapanahon noong nakaraang taon. Dito nga po sa atin sa Pilipinas, meron pa rin pong stigma o kakulangan ng kaalaman tungkol po sa HIV. Dahilan po para marami pa rin ang takot na sumangguni o magpa-test. Kaya po ngayong hapon, kasabay po ng pagdiriwang ng Pride Month, makakasama po natin ang isang organisasyon. Sila po ang nagsusulong ng libre, ligtas at confidential services na may kaugnayan po sa HIV. Mamaya-maya po makakausap natin ang presidente po ng Gabay Community Center na si Dana Crist Reyes. Mamaya po yan. Pero kanina pong umaga, ito pong binabantayan nating bagyo ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan po itong bagyo sa layong 1,310 kilometers, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at taglay pa rin po ang lakas na hangin na 95 kilometers per hour at bugso na hanggang 115 kilometers per hour. Dahil papalayo na po itong bagyo, wala pong direktang epekto sa lupa at wala na rin pong nakataas na signal sa ating bansa. Pero makikibalita pa rin po tayo sa DOST Pag-asa sa pamamagitan po ni Sir Dr. John Manalo. Dr. John, kamusta po ang kalagayan ng ating panahon? Ano po ba ang aasahan natin ngayong weekend? Ngayong weekends po ay mas mababawasan pa yung influensya ng southwest monsoon, pero mananatili pa rin na maulap lalo na dito sa western section ng ating bansa, particular na dito sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, may mga potential po ng pag-ulan dun sa mga binanggit natin na probinsya. Samantala, patuloy na magiging maulap po dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Calabarzon, Western Visayas, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. Yung po sabihin ng maulap ay bahagyang mataas yung chance ng mga pag-ulan. Yung mga passing clouds lang po katulad nung naranasan natin dito sa Quezon City, kanina lang at panandalian lang ng mga pag-ulan ngayon. At sa weekend din po ay ganito rin yung mararanasan natin. Bahagyang mas mababawasan lang yung chance ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. Bago po matapos yung buwan ng June at sa first week din ng July, may potential po na may mamuo na low pressure area, pero pa ngayon kung mabubuo ba siya na isang bagyo ay nananatili po na mababa pa rin yung chance. Pero gusto rin po natin na ipagbigay alam sa mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas, sa Bicol Region at sa Caraga Region na yung cloud cluster na minomonitor natin, ito rin po yung may potential na maging low pressure area ay magmumove po. Ilos po yan pa westward, kaya posible na makaranas ng maulap na kalangitan over the weekend or Monday and Tuesday yung mga kababayan natin sa mga binanggit na lugar. Yan po yung ating update mula dito. Opo, Dr. Jan, ulitin ko lang po, tama po ba Dr. Jan, parang next week, first week ng buwan ng July, meron na po ang low pressure area?
Yes po, actually, may binabantayan din tayo na cloud cluster dito sa labas ng part, sa eastern part ng Visayas at Mindanao. Pero sa ngayon po, Dr. John, hindi pa naman po natin nakakita na magiging malakas po ito. Yes po, tama po yan. Apo. Okay po. Maraming salamat po, Dr. John. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Ang nakausap po natin mula po sa DOST Pag-asa, si Dr. Jana Manalo. Binabanggit niya po first week po ng buwan ng July. Kakapasok pa lang, pagpasok pa lang ng buwan ng Hulyo. Meron na pong LPA, low pressure area, na posibleng pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. Ay ipanalangin na lang po natin na sana wag na po itong lumakas pa. Pero sa punto pong ito, atin na po makakausap ang presidente po ng Gabay Community Center na si Sir Dan Cris Reyes. Dahil nga po nasa 4,633 na po ang bagong kaso nito pong HIV ang naitatala po sa ating bansa simula po January 2026 hanggang nitong March 2026. Kaya po kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month, makakasama po natin si Sir Dan na nagsusulong po ng isang libre, ligtas at confidential services na may kaugnayan po sa HIV. Magandang hapon po, Sir Dan. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Sir Dan, magandang hapon po. Unang-unang tanong ko na po sa inyo, Sir Dan, ano po ba ang kahalagan po nitong ating accessible at libreng HIV testing po para po sa ating mga kababayan? Opo, no. Una po sa lahat, ito ay isang mahalagang component ng ating gobyerno at binibigay ng mga NGO katulad po ng Gabay Community Center para po yung ating mga kababayan po, lalo na po yung mga nasa komunidad, maka-access po ng libreng HIV test. At the same time po ay malaman po nila yung kanilang HIV status po. Sa pamamagitan po nito, kapag nalaman po nila yung kanilang HIV status, kung sakali man ito po ay mag-reactive or mag-non-reactive, at least po alam po nila yung kanilang magiging plano na sa mga susunod na buwan. Kung sakali pong magiging reactive po ito, ang mangyayari po ay sila po ay mag-link to care sa mga kanilang mga hospital or mga social hygiene clinic na pipiliin po nila. So, hanggat sa mas maaga po nalalaman yung kanilang HIV status, mas makakapaggamot o makakapag-treatment ng mas maaga din po. Opo. Kasi Sir Dan, sa ngayon po parang meron po tayong stigma o parang kakulangan po ng kaalaman tungkol nga po dito sa HIV. Tapos siguro pagka may mga kababayan tayo na pagka ganito na nga, nag-positive na or what, parang takot na takot sila, Sir John. At meron din iba na parang, sorry for the term sir parang diring-diri sila nalapitan po itong positive na HIV person. Opo, tama po yung ating obserbasyon, sa kasalukuyan kasi, nanatili pa rin tayo nasa mababang antas ng edukasyon patungkol sa HIV. So, meron pong mga ganong perceptions ang mga komunidad ng pagkakaroon ng stigma towards sa mga person living with HIV. Pero kami po, ang lagi po namin sinasabi kapag kami po yung nasa HIV awareness sa mga barangay or sa mga community, ang lagi namin sinasabi, kinakailangan malaman natin ang HIV status, whatever kung positive or negative. Ngayon, kung sakali po na magpa-positive, ay mas maganda po, at least po, yung kanila pong pale HIV status ay makakapaggamot po sila or treatment ng maayos o mas maaga po. Tapos po, sa mga kababayan naman po natin na nabibigyan po namin ng HIV awareness, tinatanggal din po namin yung kanilang stigma. Marami po kasi mga maling paniniwala patungkol sa HIV hanggang ngayon. May mga naniniwala po na maaari daw ito makuha sa kagat ng lamok or maaaring sa pag-share ng utensils, So yung mga ganun pong mga misconception ay pinuputol po natin sa komunidad. Para po at least kung sakali man, meron silang mga maging makaharap na PLHIV or kamag-anak po, or kapamilya, at least po alam po nila yung tamang pong pagproseso sa pakikitungo po nila sa mga PLHIV po at mawala na yung stigma.
Ito nga po, sir, binanggit nyo po kanina na kayo po ay nagbabara-barangay. Tapos sir, nasabi nyo na nga na ang misconception nila o ng karamihan, ang tingin nila magkakaroon ka nito kahit na sa kagat lang ng lamok. Sir, baka pwede nyo po kaming bigyan ng background para sa mga nakikinig at nanonood, lalong-lalo na sir sa mga wala pang masyadong kaalaman tungkol sa HIV. Paano nga ba talaga sir nakukuha ang HIV? Okay po. Bali po, meron po tayong tinatawag na 3 modes of transmission po ng HIV. Yung una po ay yung unprotected penetrative sexual intercourse po. Ibig sabihin po, nakikipag-sex po ang isang babae o lalaki sa lalaki nang walang protection po. So, kapag nagkaroon po sila ng interaction and then hindi sila gumamit ng condom, ay maaari sila or maaaring maipasa yung HIV po or mga ibang STI. Pangalawa, ito po yung tinatawag po natin na unprotected or sharing needles po. Ibig sabihin po, yung infected po na needles ay na-share po doon sa mga kapwa po nila na kategorya po ng PWID. Ito po yung mga PWID, yung person with injecting drugs po. Maaari po kasi na mahawaan po o makakapaghawa kapag nag-share po ng mga infected needles po. Galing po sa taong may HIV or may STI po, katulad po ng hepatitis B. Yung pangatlo naman po, ito po yung infected mother-to-child transmission. Ibig sabihin po, yung babae po na buntis na hindi po nakapag-treatment sa HIV, ay maaari niya maisalin o maipasa yung HIV doon po sa kanyang anak or sanggol sa pamamagitan po ng pagbubuntis, panganganak, or sa pagpapadede po, or sa breast milk. So, yun po yung tatlong pamamaraan po para maipasa yung transmission ng HIV. Opo. Sir Dan, dalawang tanong lang po, susugan ko po itong ating binabanggit kanina. Bakit nga ba, Sir Dan, marami pa ring tao ang natatakot po na magpa-test dito po sa HIV? At Sir Dan, yung binanggit niyo po kanina na number 1, kaya nagkakaroon ng HIV ang isang tao ay dahil minsan o hindi minsan, hindi sila gumagamit ng proteksyon. Bakit nga ba Sir may mga tao na masyado pa ring nahihiya na bumili nitong protection o kaya naman kung hindi naman nahihiya, ayaw nilang bumili, Sir Dan? Opo. Sa lente po ng social worker po, nakikita po namin na meron pong in denial yung mga tao o karamihan sa mga tao patungkol sa pagpapatest po sa kanilang HIV status. Lagi po nilang sinasabi na wala naman ako niyan or hindi naman ako nakikipag-sex kani-kanino or maaari meron silang in denial na alam na nila yung ginagawa nila ay mali pero pilit pa rin nila na tinatago yung pagkakamali at ayaw nila magpatest. So in denial stage po sila. Kaya po mahalaga doon sa awareness is yung pagpapatibay ng mga tamang impormasyon patungkol sa HIV. So, lagi po namin sinasabi kung ito po o yung isang tao po ay active or aktibo sa sexual engagement, kailangan niya magpa HIV test at magkaroon siya ng access sa condom and lubricant. So, sa pangalawang tanong niyo po, ma'am, actually ang condom po natin, pwede na po siyang ma-access sa mga government facility like mga treatment hubs and then mga social hygiene clinics ng mga LGU at kami pong mga non-government organization katulad po ng Gabay Community Center. Ang karamihan kasi ngayon, ang kultura ng nating mga Pilipino, laging inuugnay ang condom sa kabastusan. So, lagi nilang sinasabi na kapag nakikita nila yung mga kabataan or yung mga younger section natin na kapag may nag-a-access o bumibili ng condom ay iniisip na ito ay mali, no? So mayroon silang mga ganung pag-iisip, no? Which is yun yung binibreak natin. Lagi natin sinasabi sa ating HIV awareness na mahalaga na meron tayong access sa condom, mahalaga na mag-condom tuwing makikipag-sex kasi hindi lang naman HIV ang pinipigilan nito. With the same din ng mga STI, at the same time, ang Pilipinas ay isa din sa mga mataasang datos pagdating sa unwanted pregnancy. So, dalawa po yung binibreak ng paggamit ng condom. Yung
STI or HIV, and then yung mga unwanted pregnancy. Kaya mahalaga ngayon na dapat tuloy-tuloy yung pag-access nila o pagbibigay ng ating gobyerno ng condom sa komunidad po. Speaking of access, Sir Dan, paano nga po, ano nga po ang proseso nito natin sa libreng HIV testing at gaano po ito ka-accessible po sa publiko? Sa amin po, no, sa Gabay Community Center, kami po ay bukas mula Tuesday hanggang Saturday. And then 10 o'clock hanggang 6 o'clock ng gabi ay bukas po kami. Pero kapag meron pong mga gusto po magpa-test, ay binibigay po namin yung aming available tuwing linggo po. Pagdating po sa mga government facility, lagi po silang bukas from Monday hanggang Friday po. 8 o'clock hanggang 5 p.m. po ng hapon. So, ang mga pwede pong makapag-access ng HIV testing, sa batas po kasi ngayon yung RA 11166 ay pwede na magkaroon ng access sa HIV test ang mga 15 years old pataas po. 15, Sir Dan, 15 years old pataas. Yes po. Pinapayagan na po yan ng kahit wala pong parental consent, ang mga 15 years old pataas na makapag-test sila ng HIV. At hindi lang makapag-test, kundi makapag-access na rin ng mga condom po para sa kanilang protection. Opo. Paano naman, Sir Dan, pagka meron pong lumapit sa inyo na binabanggit, gusto ko pong hindi malaman ng ganito, ng ganyan, paano nyo, Sir, sinisiguro po ang privacy at confidentiality po ng mga nagpapasuri? Opo, isa po yan sa pinaka number 1 na proseso na ginagawa po namin na dapat yung confidentiality po ng mga taong nagpapatest ay yun po yung aming sinisigurado. Hindi lang naman po sa aming organisasyon but sa lahat po ng mga government and private clinics na confidentiality yung pinakamataas po na kino-consider po namin. No? Actually nga po, kahit nga po nasa community po kami, halimbawa po, meron po kaming HIV awareness and HIV screening sa mismong barangay ng Cover Court. Pinapanatili pa rin namin confidential yung aming sinasagawang HIV screening, no? So, nandun kami sa isang room or maaari kung wala mang room, ay nagkakaroon kami ng isang pribadong section doon sa Cover Court, no? Hindi namin pinapalapit yung mga tao. At the same time, no, kung ano man yung magiging resulta, doon lang sa mga nagbibigay ng resulta, ang tinatawag nating counselor, at yung sa mga kliyente na nagpapatest, yung makakaalam ng resulta. So, hindi po natin to binibigay sa mga barangay official or sa mga leaders po ng komunidad. Hindi po natin binibigay yung mga result po nila sa HIV. Sir Dan, para naman po sa mga nagtatanong, saan po ba nila pwede pong ma-access ito pong Gabay Community Center? Opo, no? Ang Gabay Community Center po ay isang organisasyon na maaari nyo pong mapuntahan sa Phase 8, Bagong Silang po, Caloocan City. So, bukas po kami ng every Tuesday hanggang Saturday po. At Sir Dan, syempre kung maaga pong na-detect itong HIV, paano naman po nakakatulong ito para po sa ating mga kababayan? Malaking tulong po, no, yung pag-detect ng maagang HIV status ng isang tao po, no. Una po, no, maaari hindi na siya kapitan ng mga opportunistic infection po. So, ibig sabihin, magsisimula siya sa treatment na at least mas malakas po siya. So, yun po yung pinaka number 1 benefit ng mga maagang nagpapatest at maagang nagpapatreatment po. Sir Dan, dalawang na lang po. Ano po ba, Sir Dan, ang inyong mensahe para po sa mga kabataan o hindi man kabataan para sa ating mga kababayan na takot pa rin pong magpa-HIV test? At syempre, Sir Dan, ano po ang mensahe nyo sa ating pong mga kababayan na lalo na po tulad nyo na nais din pong maging advocate lalo na po sa usapin ng HIV at mensahe sa ating mga kapatid kasabay po ng pagdiriwang ng Pride Month? Ayun po. So, gusto ko lang pong sabihin na ang Gabay po ay isang HIV organization po. So, hindi lang po kami nag-cater po ng mga non-PLHIV po, kundi pa din mga person living with HIV. Sa mga non-PLHIV po, ang hinikayat ko po kayo sa mga kabataan, sa mga kababaihan, sa mga lahat po ng mga gusto pong magpa-test, ay huwag po kayong matakot malaman ang inyong HIV status. Ang Gabay po ay sasamahan po kayo
kung ano man po yung magiging resulta. Magiging partner journey nyo po kami. Pagdating po sa mga person living with HIV, ang mensahe po namin sa kanila ay kami po ay isang community organization po na partner po kami ng AHF Philippines po. Kami po ay nagbibigay po ng mga psycho-spiritual counseling, mga psychosocial intervention po sa mga PLHIV dito po sa Caloocan. Mga livelihood program po sa mga PLHIV na hindi pa po kaya magtrabaho. Meron po kaming livelihood program doon po sa aming Gabay Community Center. Pwede po sila magpunta doon at magpa-member po para po at least meron po silang mga access pagdating sa mga social services po. Kasi nire-refer din po namin sila sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno. And isa din po sa pagkakataon po nito ay hinikayat ko din po ang ating mga kababayan na maging advocate pagdating po sa HIV po, no? Hindi po namin to kakayanin lang, but bagkus po, no, kung tayo po ay sama-sama at magkakaisa laban po sa stigma and discrimination sa HIV, magkakaroon po tayo ng isang safe space na community kung saan wala pong panguhusga sa mga PLHIV, walang panguhusga sa mga gusto pong mag-access ng serbisyo ng HIV and AIDS. And then po sa mga ating mga kapatid po na nasa LGBTQIA+, Happy Pride Month po, no? So Pride Month natin ngayon, no? Gusto ko lang po pasalamatan ang lahat po ng mga tao po na lumalaban po. Ang Pride po is a protest, no? Pinaglalaban ang karapatan ng mga kapatid natin nasa LGBT. Pinaglalaban ang karapatan ng mga kapatid natin na naapi sa iba't ibang sektor po. Kaya po, Happy Pride Month po sa ating lahat. Ayan. Maraming salamat po, Sir Dan. Maraming salamat din po sa invitation niyo po. Thank you po. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Ang nakausap po natin ang presidente po ng Gabay Community Center na si Sir Dan Cris Reyes. Tayo po muna yung maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 3:33 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful. Nakarinig lang ako ng bola sa court, takbo na ako dun sa... Sobrang grateful ko nung time na yon. Dream come true para sa akin. So sa isip ko lang nun, di ko to sasayangin. Dream ko to eh. Tapos yun na din, nakakatulong na ako sa family ko. Kasi ako lang din yung breadwinner eh. Ako yung panganay. Tapos nasa college pa yung mga kapatid ko. Yun ang tulong-tulong lang din sa kanila. Pero ngayong conference, yun na, mas dodoblehin pa namin ang trabaho namin. Hi, I'm JB Bahio from NLEX Road Warriors. Panoorin ang aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. This Saturday on Scene Zone, chikahan with indie darling Clara Benin at rewind din tayo sa Santi Feels na hatid ng kanyang Really Got Me Thinking concert. At kilalanin ang US OPM girl group na May May, humandang ma-LSS sa kanilang debut single na Telebong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour.
3:40 na po ng hapon. Ngayon po ay balikan natin ang ating pong pamamahagi ng mobility devices dahil pag-asa at inspirasyon. Hatid po ng humigit kumulang 200 na mobility devices na ipamahagi na po sa 2 araw na aktibidad sa ilalim po ng Walk with Faith ng Rotary Club of Makati F. Zubel at 8 pang Rotary Club kasama po ang DZRH Operation Tulong. Makakasama po natin live po mula dyan sa Agusan, si Iza Gabriel. Magandang hapon, Iza. Yes, Miss Rina, isang medyo makalimlim na hapon dyan sa inyo. Sa studio, nandito pa rin nga tayo sa Butuan City, partikular na sa North Atrium ng Robinson, Butuan, kung saan halos katatapos lamang ng isinagawa nating 2 days na programa ng pamamahagi ng mga mobility devices sa pamamagitan na rin ng ating mga partner Rotaries, ang siyam na partner na Rotaries katuwang ang The Church of Latter-day Saints, kung saan Miss Wina, ang nakakatuwa dahil nasa humigit kumulang 200 mga kababayan natin dito sa Agusan del Norte ang nabahagian natin, ang makikinabang sa mga mobility devices na ipamigay sa 2 days na programa na ito. Miss Nina, ngayong araw nga ay nasa 68 barangay mula dito sa Butuan City ang nakilahok at nabigyan ng mga mobility devices, partikular na ng wheelchairs at ilang mga walkers para sa ating mga senior citizens na talaga namang mapapakinabangan ng ating mga kababayan sa pagsasagawa muli ng mga pang-araw-araw nila na gawain sa buhay. Ito na kanina nakakwentuhan natin ang presidente ng PWD Federation ng Butuan City na si Sir Richie Ravelo at batay nga sa kanya mula doon sa 86 na barangay mula sa Butuan City ay nagkaroon na ang bawat barangay na iyon ng representante o mga recipient natin para sa wheelchair. Anya, malaking bagay ito lalo na para sa mga katulad niya at sa mga kasamahan niya na persons with disabilities. Dahil bagamat may yung ilan na mga recipient ay mayroon ng ginagamit ng mga wheelchairs, dyan sa mga videos na ibinibigay natin na ipanigurado na ipa-flash sa TV ngayon, meron talaga tayong mga kababayan na yung wheelchair ay talaga palitin na. At itong wheelchair na ito na ipinamahagi nga ng particular na ng sponsors natin na Rotary, ang Rotary Club of Makati at Zubel, katuwang ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mas magaang ang magiging paggalaw na ng mga kababayan nating PWD. Dahil ito, bukod sa kaya na nilang gumalaw ng mag-isa, ay mas madali na rin itong bit-bitin kahit saan. At mismo na ang nakakatuwa dito, kung makikita din sa ilang mga sinend natin na video, meron tayo ditong mga assessors na bago kasi makuha ng mga recipients natin yung kanilang mga wheelchairs, at tawag dito yung mga walkers na ay sinusukat muna iyan. So ibig sabihin, lahat ng mga ipinamahagi ngayong araw na wheelchairs ay fit para sa bawat beneficiary parang natin. customized, Iza, customized para sa kanila. Yes, Miss Mina, customized para sa kanila. At maski doon sa pangangailangan nila, kaya naman hindi mga bata na nabigyan, may mga pasyente tayo na nabigyan, mga may cerebral palsy patients tayo na nabahagian ng wheelchair na kung saan yung talagang may isang magulang medyo mahina lang ang signal natin at hindi natin na isang yung match, pero may isang nanay kanina na talagang naluha sa labis na saya para doon sa kanyang anak dahil sabi nga niya kanina sa araw-araw na binubuhat niya yung anak niya, ngayong makatanggap na siya ng wheelchair para doon sa anak niya na may cerebral palsy, mas mandali na niyang maidadala kahit saan yung anak niya. At siyempre, kahit pa paano, ay magagawa na rin niya yung ibang bagay na pwede niyang gawin habang yung anak niya ay komportable na nakaupo at nananatili doon sa kanyang wheelchair. Miss Lina, katulad nga din na nabanggit natin kanina, bukod sa pamamahagi ng wheelchair ay nagkaroon din ng legal services na handog naman ng mga samahan ng mga lawyers mula rito sa Agusan del Norte. At marami din sa ating mga kababayan ang nag-walk-in. Isipin mo yon,
yung iba natin mga kababayan, ang main purpose lang nila kung bakit sila nagpunta rito sa ating event area ay maglibot-libot at mamasyal. Pero yung iba ay talaga namang sinulit na rin, no, yung serbisyong legal para sa, siyempre, mga konsultasyon nila at gayon din yung mga attendees natin ngayong araw, ang ating mga PWDs na kung saan nakapagkonsulta rin sila panigurado sa ilang mga question at mga kailangan nilang impormasyon na may kinalaman sa usaping legal. Between sa mga oras na ito, tapos na kami, no? Tapos na tayo sa awarding. Naibigay na lahat, Iza? Yes, Miss Rina, naibigay na. Pero yung mga kanina, dyan sa mga litrato, makikita nyo, ilan pa lang yan, Miss Rina, sa mga wheelchair. Actually, meron pa ritong mga naka-box pa, kahon pa. Siguro nasa ano pa to, 50 peraso ng mga wheelchair, Miss Rina. Medyo hindi na kinaya ng ating mga assessors na i-set up kasi nagsimula sila kaninang bandang alas 5 ng umaga na mag-arrange ng halos 160, Miss Rina, ngayong araw. Ngayong araw lang, Miss Rina, nila sinet up. Yung almost 160 wheelchairs na ipamahagi natin sa 100 at 6 na pong mga kababayan natin. At meron pa ditong natitirang 50 na ito-turn over naman na doon sa mga ilang barangay na hindi nakapunta yung mga recipients. Siyempre, yung ilan kasi sa mga dahilan, medyo pahirapan din yung mga lugar. Dahil etong bahagi ng Butuan, may mga lugar talaga dito na pubundukan, Miss Nina. Kaya naman, nung kausap natin kanina si Sir Richie, yun nga, may mga recipients na doon magmumula at minabuti na lang nila na para din sa kaligtasan ng mga kababayan natin ay sila na mismo yung magdala doon sa kanilang mga bahay. Isa na lang, baka meron kayong gustong pasalamatan sa mga tumulong para naman maging possible itong Walk with Faith. Yes, Miss Rina, no, nais natin na pasalamatan yung mga nakapartner natin, no, sa 2 araw na ito. Una na dyan ang Rotary District 3860, ang Area 3E at 3F sa pamamagitan ng kanilang Assistant Governor ng Area 3E, si Ms. Maria Jean Milanchi, Assistant Governor Area 3F, si Sir Anthony C. Madayag Jr., ang mga Rotary Club sa ilalim ng Area 3E, ang Rotary Club of Butuan North, sa pangunguna ng kanilang presidente, President Stark Madrid Tagunayon, Rotary Club of Downtown Butuan, na pinangungunahan ni President Maria Gleza Dubores, si Rotary Club of Central Cabanatuan, Kapatbaran, si President Charlotte Marie Antoniette Betay, ang Rotary Club of Butuan East Central sa pangunguna naman ni President Giovanni Jomongha. At syempre, ang mga kasama din natin sa Area 3F, Rotary Club of Butuan, Rotary Club of Central Butuan, Rotary Club of Midtown Butuan, ang ating host club para sa 2 araw na event na ito, ang Rotary Club of Uptown Butuan, Rotary Club of Butuan Highlands, at syempre, Miss Nina, yung mga taong talagang naging punong abala dito sa proyekto na ito, ang project chairperson, ang past Assistant Governor ng District 3860, si Maria Teresa Martires Salice. At Miss Rina, nais din natin pasalamatan yung isa pa sa katuwang ni Assistant Governor Maria Teresa Salice, si Sir JB Kabuga, no, na mula airport, Miss Rina, pagdating natin dito sa Butuan City ay siya yung nag-assess sa atin, ang kumuha ang nagsundo sa atin, ang naghatid dito sa venue na unang pinagganapan natin sa Kabadbaran hanggang sa buong araw. Itong 2 araw na nanatili tayo dito sa Agusan del Norte ay si Sir JB ang nag-asikaso talaga sa atin. At siyempre, nais din nating salamatan, no? Siyempre, ang Rotary Club of Makati at Tubel sa pangunguna ng napakasipag talaga nila na United Chosen President si Sir Emilito Orenza, ang Rotary Club of Makati Ayala Triangle, at siyempre, ang Rotary District 3830 na siyang pangunahing donor ng mga wheelchairs, at siyempre, sa pamamagitan din ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, katuwang ang kanilang mga wheelchair assessors na talaga namang mismong sila ang nagbuo, ang nagkumpuni at nagbigay direkta sa mga benepisyaryo natin sa mga wheelchairs na sabi nga ay mapapakinabangan para muling makapamuhay ng normal ang mga kapatid natin na PWD.
Miss Rina, mula pa rin dito sa Butuan City, nako bukas ay magbabalik na ang ating Wonder Woman dyan sa Manila. Para naman sa iba pa nating mga activities katulad na lamang ng bloodletting na gaganapin sa darating na Hulyo. Kaya abangan ng ating mga kababayan yung mga susunod natin na announcement patungkol dito. Mula pa rin dito sa Butuan City, ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aiza Gabriel. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas ang oras, 10 minuto na lang bago mag-alas 4 ng hapon. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na ba ang mga balita at talakayan sa Balansyado? Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Uhan sa DZRH Public Service Hour. 5 minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Dakuan po muna natin ang report. Pakikiisa at kaayusan ng nasa 30,000 na Manileños sa isinasagawang pagdiriwang ng Araw ng Maynila, ibinida po ni Manila Mayor Isko Moreno. Ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Wina, ipinagmalaki ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang ipinamalas na disiplina, kaayusan at pagkakaisa ng mahigit 30,000 Manileños na dumalo sa selebrasyon ng ika-455 anibersaryo ng lungsod at State of the City Address o SOCA ni Manila Mayor Isko Moreno sa Quirino Grandstand noong June 24, kung saan hindi napigil ng malakas na ulan ang mga dumalo at hindi rin naging hadlang ang hangin na nagpatumba sa mga tenta, LED walls at mga upuan. Mabilis namang naisaayos sa mga empleyado ng Manila LGU ang venue at nang muling umulan sa kalagitnaan ng talumpati ni Mayor Isko, hindi na nag-alisan pa ang mga tao na lalong nagpasigla sa pagdiriwang. Naglatag din ng picnic mat sa mga pamilya sa paligid ng Quirino Grandstand na napuno ng senior citizens, mga estudyante, mga empleyado ng syudad at mga barangay, habang tila piyesta naman ang paligid sa damdaang food stalls na nagpamigay ng libreng pagkain at inumin. Ibinida rin ng lokal na pamahalaan na sa kabila ng napakalaking bilang ng mga dumalo, walang naitalang malaking insidente at sa pagtatapos ng nasabing araw ay nalinis ang Quirino Grandstand sa tulong ng mga residente at mga kawani ng lungsod. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Bago po tayo magpaalam, gusto ko lang pong batiin ng happy birthday sa aking pong sister-in-law, si Ate Lira Bilhera Hisoro. Happy birthday, ate! More birthdays to come at ingat kayo dyan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa atin pong mga kababayan na may kaunting balitaan. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, ito po Swina Perlasoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 1 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng